Another day, another J First Wife story. Ilang araw na naman ngang maulan ngayon, kaya ang mga manok na nasa multipurpose pen ay hindi muna namin inaalpasan. Okay lang naman sila dyan sa multipurpose pen, hindi naman sila nag-aawayan, wag lang gugutumin. Pag gutom na kasi yan, maiinit na ang ulo, kaya nilalagyan na ulit namin ng patuka para lang sila hindi mag-awayan. Yung 3 bulik lang ang inaalpasan namin para hindi sila magulo at hindi rin nakakapagpaulan. Sa kubo lang natambay yung 3 bulik kapag umuulan kaya hindi sila nauulanan at sa kubo din namin sila pinapatuka. Nung tumila nga saglit ay pumunta si Jayfern sa manukan dahil nagdala siya ng patuka. Ubus na kasi ang mga patuka nang nakatali sa cording area. Motor lang ang sinakyan ni Jayfern, buti na lang hindi siya inabot ng ulan habang nabiyahe. Pagdating ni Jayfern sa manukan ay biglang umambon, ito namang mga manok na nasa range area ay nakabang na ulit kay Richard. Wala pang alas 4 yan kaya si Richard ay hindi pa naghahalo ng kanilang patuka kaya nakaabang lang ang mga manok. Maya-maya nga ay pumasok na sa range area si Richard para hugasan ang kanilang patukaan. Nakasunod na lahat ang mga manok kay Richard, akala nila ay patutukain na sila. Bago patukain ng mga manok, laging hinugasan ni Richard ang kanilang mga patukaan para maiwasang matuka ng mga manok ang panis na feeds. Bihira din namang magkaroon ng tirang mga patuka sa kanilang feeder dahil ubos na ubos at said talaga ng mga manok ang mga feeds. Pero mas maganda ng sigurado na malinis talaga ang kanilang feeder bago lagyan ng patuka kaya laging hinugasan ni Richard. Pagkatapos hugasan ni Richard ang kanilang mga feeder, ay naghalo na nga ng patuka si Richard. Itong mga manok naman ay nasa tapat ng kubo at nakapila dahil nakikita si Richard na naghahalo ng kanilang patuka. Yung ibang mga baby stag naman ay nililipad na ang bakod para makaliban at lumalapit na kay Richard habang naghahalo ng patuka. Kaya madaming manok ang nakakaliban sa cording area habang naghahalo si Richard ng patuka. Dapat pala dyan, timba ano? Lipat na, lipat. Parang nakikipagpatintero lagi si Richard sa mga manok kapag nagpapatuka siya dito sa range area. Maaapakan kasi niya ang manok kaya ganun ang ginagawa ni Richard kapag nagpapatuka na siya ng mga manok. Saka lang sila tatahimik kapag busy na silang tumuka sa mga patukaan nila. Pagkatapos magpatuka ni Richard sa range area ay dito naman siya sa cording area. Nilalagay na nga namin sa bowl feeder ang kanilang mga patuka dahil tag-ulan ngayon. Hindi na namin iniitsa dyan sa lupa ang kanilang patuka dahil mababasa ito. Iniiwasan din namin na makatuka sila ng mga panis na feeds. Maulan na nga ulit dito ngayon sa amin dahil merong bagyong humahatak ng habagat. Hindi naman ganun kalakas ang ulan kaya hindi kami binabaha. Umiinit minsan at pagkatapos uminit, maya-maya uulan na naman, pabago-bago ang panahon kaya delikado sa mga manok. Kapag ganitong panahon, kailangang i-boost ang kanilang immune system para hindi sila nagkakasakit. Regular namin silang binibigyan ng vitamin B complex
para hindi agad sila tinatablan ng mga sakit. At kapag ganitong maulan nga, ay gustong-gusto yan ng mga damo, kaya medyo makapal na naman ang damo namin dito sa cording area. Kapag maganda na ulit ang panahon, ipapagrass cutter na ulit yan ni Jayfern kay Richard. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!